ang tao rin, teka, yun lang pala, nanakawin ng pera, magbabayad na lang kaya ako ng tamang buwis dito, hindi na lang. Yung mga OFW, magpapadala kaya ako, hindi. Meron ng mga somehow parang agam-agam ba na mga tao na, why will we do it, no? That is a chain reaction. Kung sabi pa ni Matibag na kinetic force, yan po yung chain reaction din ng buong tambayanan. Kaya ang country natin, siging baba ng baba ng baba. And his trust rating keeps on going down. They do not understand that. The only way that he could stop this thing sana is to curb corruption immediately. But parang it appears that those people responsible, he is even afraid to touch them or to call their attention or to stop them from what they're doing. Parang hindi ko nakikita na yung talagang sincerity ng government, no, to prosecute these people involved in the corruption. Attorney, kanina Yes. nabasa ko ang iyong post, no? Patungkol Yes. sa quorum. Okay, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, during sa mismong araw ng Senate, mismong araw ha, hindi pa sa kasagsagan ng SONA. Okay? During sa mismong Yes. araw ng SONA, magbabalik sesyon ang dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara. Okay? So umaga Yes, pa lang yes. kasi mahaba yung kanilang nag-break sila eh. Meron silang Yes. break pero pwede pa rin silang mag-hearing, pero hindi sila pwedeng makapagsagawa ng sesyon, magpalit ng liderato kasi nakakalendaryo 'yan, no? So Yes. nitong nakalipas, impeachment trial ang kanilang inatupag, no? Walang sesyon. Wala yung nandun sila sa Yes. plenaryo, okay? So umaga kahapon nang nagbukas muli ang sesyon. Tapos sa kasagsagan ng SONA na, okay? Meron pa yan silang babanggitin na ano yun, magpupukpok yan sila sa panig ng Senado, ganito, ganito, ganyan. Sa panig ng Kamara, Merong ganito, quorum. ganitong, ganyan. Sa Ngayon, Gable. ano ba ang sinasabi ng konstitusyon tungkol muna sa quorum? Ano muna itong quorum? Bakit mahalaga ang quorum po, attorney? Well, in order to establish yung tinatawag nating joint session, to conduct this test, no, kailangan po talaga ng quorum by both the upper and lower house. No? Understandably, ang House of Representatives ay kompleto naman sila sa quorum. Pero yun lang, nagtaka lang ako noong put yung Gable ni Win Gatchalian na may quorum sila for that SONA, 11 lang po yung mga senators na nandoon. No? And under the Constitution, it's 13, no? 13 po dapat doon para to constitute a quorum, no? Yun lang naman ang aking observation, but I don't want to give a big fuss about that, no? Because nevertheless, hindi naman ma-invalidate yung SONA nung ni Presidente. Akin lang is that bakit ganon? What is the signal it is giving to us people at nang wala masyadong nag-attend, no? Is there something wrong about these things, no? Especially constitutionally and technically speaking, wala nga, no? Wala talagang quorum. So para sa akin, yung session na yon is invalid, no? Although ang statement ng President na hindi man yun ma-invalidate, continue pa rin po yun. Oo, kasi syempre kung kung yan ay nakasaad talaga sa batas at sa konstitusyon, dapat talaga Yes. sagutin. Ito po yung mga hindi dumalo para sa kaalaman ng ating mga kababayan, attorney, no? Syempre yung minorya. Ang Yes. dumalo lang sa minorya si Senator Camille Villar, okay? Pero yung kanyang kapatid hindi pala dumalo. Kabilang na si Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Loren Legarda, Senador Bongo, at yung obvious na tatlo na sina Senador Estrada na nakakulong, Senador Marcoleta na nakakulong, si Senator De La Rosa na nagtatago. At sa majority, tatlo pala sa majority, si Senator Bam Aquino, Senator Ping Lacson at dating Senate President Tito Soto. Okay, so at 11 lang talaga, hindi umabot doon sa sinasabing ang quorum na 13. Pero dito tayo sa issue ng naging SONA ng Pangulo. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, attorney, ano ba talaga yung dapat nilalaman ng SONA? Kasi kung pagbabatayan mo yung ibig sabihin ng SONA, State of the Nation Address. So, kumbaga, dapat masabi kung ano bang estado ng ating bansa ngayon
Yes. Kasi kumbaga pag hindi mo tinanggap ang problema at hindi mo alam ang problema, anong solusyon ang gagawin mo? So, kabilang ba yan Yes. talaga? Or yung mga programa lang na nagawa ng gobyerno ang kailangan na maging laman ng SONA po, attorney? Hindi po. Ang sa akin po, ang pag sinabing state of the nation, ano po yung health niya ba? Yung kanyang kalusugan ng ating bansa, no? So, you may also say na robust, okay siya, or mahina, or meron silang ganito ang pakiramdam or ng kalusugan ng ating bansa, no? So, you may state your achievements. Kaya nga, kung ako, if I would prefer sana, i-state po natin yung mga achievements, ano rin po yung hindi pa na-achieve, at ano po yung i-achieve pa, no? At because of that, tingnan natin po yung previous niya na mga promises kung na-achieve ba yun. Hindi po pwedeng yung promise niya last year and last time is continuously hindi pa rin na-achieve, no? So, yun po ang makikita, no? At the same time, he has also to address also the present economic situation, which shows that declining na po yung ating economy, no, with respect sa dollars and everything. And of course, he could present that because of the war in the Strait and Hormuz, and ano po yung ating mga plano na gagawin para ma-address itong mga problems na ito. Would the continuous presentation of AIX pera would help the situation, or would there be some sort of yung pababaan natin ang mga mga taxes, yung excise tax, tanggalin natin. So, there must be a solution to everything, no? It must be something that you have to present to the people na kung ano talaga yung tunay na kalagayan, you must be honest enough, no? But as I see it kasi, Admar, he was merely trying to advance his own, protecting his interest somehow. And somehow, pinapaganda niya po kung ano yung na-achieve niya, no? Because he was afraid more of his trust rating. Alam po niya yun mababa po ang trust rating niya, and he would like to justify what he has done. Kaya more on achievements, no? At saka yung more promises to be done na hindi pa nga na-achieve yung mga bagay na pinramis niya before sa kanya mga previous SONAs, no? Ngayon may promise na naman siya ng system loss, tatanggalin. Meron pa yung pari-pari na racket, no? Mga things like that, no? Na hindi pa nga natin na nasusolve yung mga problems ng administration before. So, I think talaga, there is more of trying to build up an image kasi lubog na po talaga ang barko. As we said, that if we cannot recover by the first half of 2026, then tuloy-tuloy na po ang pag-sink ng barko ng administrasyon. Opo. Tingin nyo maigi rin yung SONA kapag malinaw, ito yung mga hinaing ng taong bayan, tapos ito yung laman ng SONA ko na ginawa ko sa mga problema ng taong bayan. Kasi pwede rin iba yung concern ng taong bayan sa pinagtuunan mo ng pansin ng mga proyekto, attorney. Definitely, but the problem is that kung nakinig ba ang ating administration sa problema ng mga taong bayan? Because if he hasn't heard it, hindi niya naramdaman ang masa, edi siyempre, he will be making his own determining his own problems and giving a solution to that, no? That is the difference kapag ang namumuno po is hindi connected sa masa. Kapag walang connect sa masa po, mahirap po maintindihan ano po yung nararamdaman ng mga naghihikahos natin ng mga samahan. Kasi dapat kasi, I believe that your relationship is not to a few economic hold of the country, yung mga oligarchs at yung mga mayayaman na nagpapatakbo sa economy, but you also have to look at the working class. Opo. You have to filter them because sila po yung isa sa pinaka-importante, mga importante po na social component po ng ating bansa. Opo, dito tayo sa Diba, Mar? Opo. Unang bahagi ng ng SONA ng Pangulo. Nabanggit niya, i-quote ko lang siya para di tayo magkamali. Okay? Sabi niya dito sa unang bahagi, ito pala yung sinasabi niya maging pasabog ba? Yes, sir. Sabi niya rito, quote and quote, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman,
na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at tungkulin ko sa inyo, tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ano ang basa nyo po doon sa mga pahayag na yon, attorney ng Pangulo? Habol po ng tao, in-expect ng tao na pag-usapan itong flood control mess. And ikinabol nga yung pag-file ng supplemental affidavits na mga complainant, yung task force sa ombudsman. And inoptics nila yung last week na merong ginawa. No? So lumabas po ito sa social media. At alam po natin na pahabol po yan para meron siyang i-present sa SONA. You'll notice, there is no sincerity in it. You know why? Pag sabi po niya na mapailan niya ng kaso si Speaker Martin Romualdez ang kanyang kasin, wala akong narinig ng nagpalakpak ng mga kongresista. Hindi natuwa. Or expect nila ba na walang katotohanan yan, walang sincerity? Now, iba po yung patong-patong na kaso na na-file, yun po yung na-file sa court at nagkaroon ng warrant of arrest. But it appears na ang nakakulong pa sa korte, yung mga small price, maliliit po. No? Sana po yung malalaki. Sana po yung mga congressman na binida nila, sinabi nila, Diskaya noon during the investigation, wag na rin sa 18 Marines na affidavit. Yun na lang sinabi ni Diskaya. Yung na-findings ni Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee, which involves 2 senators. Sana po yun. Bakit po ang naunang na-filean is yung mga kalyado ng oposisyon, si na si Bong Revilla. So, what I'm trying to say is that it is a mere kind of statement na para lang po, no, meron po siyang may balita. Take note hanggang doon lang ha. He did not even explain ano yung mga proceedings na dapat na i-expect pa natin at saka mga cases at sino may mga personalities. Did not even expect. He said kung paano nila huhulihin even ang mga sisaldi ko na very important. So, nakita ko, Admar, is that it's more an optics, no? Dahil ina-expect po ng tao na pakinggan yun. And nobody clap, ha? Nobody clap. Take note of that when he said the name. At sinabi pa niya malungkot siya. But how about doon sa mga ibang tao, yung namatay sa flood and everything, nalungkot po ba siya? It should have been stated that way na wala na yung malungkot-lungkot. Kasi ang totoo dyan is dapat malungkot siya para sa lahat. Wala po yung kamag-anak dyan. So, it's an optics for me. It's not really sincere. Opo. Ito naman ang nabanggit ng kanyang pinsan. Okay? Tingnan natin, no? Kasi, take note, ginamit niya yung salitang masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama, sabi ni PBBM. Dito naman sa statement, press statement ni dating Speaker Ferdinand Romualdez, ang nabanggit naman niya dito, meron pa ring salitang masakit. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama ay sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong walang ginawang anumang labag sa batas at handa kong patunayan ito. Maraming salamat. Merong mga agam-agam yung ilan sa ating mga kababayan na dito na parang either scripted kasi parang hindi akma yung nagiging reaksyon. Kasi unang-una, pag nabanggit ka mismo ng State of the Nation address, buong Pilipinas, buong mundo ang nakatingin sa iyo, mababanggit ka lang dyan, either binanatan ka o pinuri ka, talagang makaka-apekto yan sa imahe mo. Pag pinuri ka dyan, ano ka talaga yan, ma-hype ka. Pag binanatan ka sa kasagsagan ng State of the Nation address, grabe yung ano mo dyan. Pero kung ito yung statement ni dating Speaker Martin Romualdez, meron ka bang agam-agam na parang hindi seryoso? Parang nandun kasi yung nandun yung agam-agam na baka ang gusto namin marinig,
makulong. Kung naniniwala kayong may kasalanan siya, ikulong, hindi lang magsampa ng kaso kasi pwede magsampa ng kaso na hindi mabigat, attorney. Correct, because you could always make a case, but suddenly, madidismiss lang din pala. So, having said that, I think nangyari is that yung testimony, yung statement sa SONA ni BBM at sa sagot ni Martin is napaghandaan po yon at napag-usapan. They have agreed to that. That is their, kumbaga, script na gagawin. Immediately imagine ang sagot. Ang sagot po is ready po, no? Parang in harmony with the statement of BBM during the SONA. So, in that particular instance, tama po kayo, there is no sincerity and there is not even a sense of truthfulness na talagang merong kasong if-file na sa mabigat, no? So, it would appear even that the cases that may be filed against Martin Romualdez, baka weak at baka subject for technical dismissal. Yan ang nakakatakot. Or sabi pa nga ng mga kaibigan ko, baka naman na kahit na may kaso siya, baka bago mag-end ang term ni BBM, isipapardon lang yan dahil nga sa kamag-anak siya. No? So, that is some things na dapat po talagang i-take into consideration. Opo, no. Dito po sa paglaban ng korupsyon, dito sa nakalipas ng mga survey, numero 1 na ito. Dati ang numero 1 is nasa itong inflation, pero parang ang nababasa natin lately dito po sa mga hinaing, no, sa mga survey, is yung paglaban sa korupsyon. Ipinagmalaki po ng kasalukuyang administration na nag-umpisa daw sa Marcos administration itong pagsisiwalat ng itong ganitong kalakaran, flood control scandal, at nag-umpisa rin yung anti-corruption. Pero, ito pa rin yung hinaing ng ating mga kababayan. Sa nakikita mo, naging epektibo ba? Or hindi maisasantabi yung posibilidad na may involvement din yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga nasa matataas na posisyon, dito sa issue na ito? Yes po. Talaga namang kasama talaga ang matataas na official sa gobyerno dito sa usaping korupsyon. In fact, remember, noong nasiwalat po niya yan, yung sa Mahiya naman kayo, was because nung pinagmalaki niya na kompleto ang flood control, then suddenly pagkaroon ng matinding baha is naanod lahat ng mga baha, karamihan ng mga bahay, maraming namatay, leptospirosis and everything. So after that, nagmahiya naman kayo. He has to do it. Otherwise, kung hindi niya sasabihin yun, maging tahimik siya doon, magagalit lalo ang mga taong bayan sa kanya. So yun ang sinabi niya. But nevertheless, he knows kung sino po ang mayroon talagang kinalaman nito. And he knows for a fact that malaki talaga ang chance na yung kanyang kapinsan may kinalaman talaga, no, and other people, no. But he chose to wait for it ba? Yung political will na makita mo na grab these people immediately and hold them accountable. Wala po yung sincerity to do it. Parang in a sense parang pabayaan lang, baka makalusot, pabayaan. Masyadong malambot ang pag-hold. No? Now remember that there are many government employees all over the Philippines. And if they see that the people above them are actually complacent on this, mahina at hindi malakas ang pagpapatupad, yung iba is nakikita nananakaw, what do you think? Do you think they will not follow suit? Susunod lang din yan sila. Kung yun sila, ginagawa nila, kami rin. Kaya what happens is that ang corruption natin mas lalong lumalaki at mas lalo tayong nababaon. That is the main reason. And it will have a domino effect, bro. Kasi suppose ang tao rin, teka, yun lang pala na nakawin ng pera, magbabayad na lang kaya ako ng tamang buwis dito, hindi na lang. Yung mga OFW, magpapadala kaya ako, hindi. Meron ng mga somehow parang agam-agam ba na mga tao na, why will we do it, no? That is a chain reaction. Kung sabi pa ni Matibag na kinetic force, yan po yung chain reaction din ng buong tambayanan. Kaya ang country natin, siging baba ng baba ng baba. And the his trust rating keeps on going down. They do not understand that. The only way that he could stop this thing sana is to curb corruption immediately. But parang it appears that those people responsible, he is even afraid to touch them or to call their attention or to stop them from what they're doing.
parang hindi ko nakikita na yung talagang sincerity ng government, no, to prosecute these people involved in the corruption. Opo. Noong 2025 na SONA ng Pangulo, nabanggit niya na mahiya naman kayo sa harap po ng mga Yes. mambabatas, Senado at ng Kamara. Sabi naman ni ni ate ng Pangulo na si Senator Amy Amy. Marcos, sabi niya, anyari na sa mahiya naman kayo, ligtas pa rin naman ang mga walang hiya. Sa nakikita nyo po, kasi sinasabi may mga naipakulong. Yes. Asa na ang ano ng mga kritiko ng administrasyon, walang naipakulong, pero sabihin naman ng administrasyon, oy, meron kaming naipakulong ng mga involved sa flood control. Merong mga mambabatas diyan na nakakulong ngayon, no? Parang si Jinggoy Estrada ata ang may kaugnayan Yes. sa flood control kasi iba yung kay Marcoleta, ibang issue naman yung kay so yun lang. Yes. Tapos may panibagong arrest warrant ata sa ilang na mga kongresista. Other than that, baka tama yung sinabi ni Senadora Marcos na anyari na sa mahiya naman kayo, iligtas pa rin naman ang mga walang hiya. Ano masasabi niyo po, Attorney? Yes, no, kasi ang problem is that hindi ka nila alam, naiintindihan ano po yung expectation ng mga tao. Ang expectation ng mga tao po is that yung mga malalaking isda, yun talagang nagnakaw. Of course, Saldico is there. Sino ba yung kasama niya? Sino ba nag-appoint sa kanya para member siya maging chairman ng appropriations? 'Di ba? At that very start dapat talagang tinusok na kaagad. But no, they did not do that, no? Because what happened is that they chose to prosecute. Sino yung dapat nila i-prosecute? Number one, ito, pwede ko itong gawing sacrificial lamb. Wala naman ito si Bong Revilla, hindi mananalo sa election. Yan, pailan natin ang kaso yan. Sino pa? Si Jinggoy, because he is the usual suspect. Diba? Hanggang, sino pa? Pailan na rin natin ang kaso yung mga kalaban natin na sa oposisyon para mahirapan sila at saka at the same time, mawala ng political support si Inday. At the same time, pagdating sa impeachment, baka makontrol natin ang proceedings. But things like that, hanggang ginamit. So, ang ibig sabihin po, yung pong mga walang hiya is nandun pa rin sa labas. And they're saying merong warrant of arrest coming, merong ipafile, but that still remains to be seen. Meron ba talagang na-file kay Martin Romualdez na meron ng warrant of arrest at dinala na po siya doon po sa New Quezon City Jail? Hindi katulad ni Marcoleta at ni Jinggoy, they surrendered. And do you think that they will also surrender? I think they would not. Yung mga kongresista, ano pong klaseng ipafile na case? Hanggang ngayon, wala. Puro storya lang. Yung nasa sa Oriental Mindoro, meron pang isang kongresista doon, hindi pa rin napapailan. So, what I'm trying to say is that what's happening, and the people are seeing this, akala kasi nila hindi napapansin ng mga tao dahil meron silang maliliit na accomplishment. Pero hindi po yun ang hinahanap ng tao. Alam po ng tao, ang ina-expect nila na dapat yung pailan, pero hindi nyo ginagawa. So therefore, tama si Senator Amy na of course, yung mga walang hiya, nakalabas pa rin. Ligtas pa rin hanggang ngayon. Opo. And yung sa tingin nyo, kung isinama or binigyan niya ng specifics yung mga pangalan at kung sino pa yung dapat na makulong doon sa involved sa flood control scandal, sa nakikita nyo ba mas maganda yon para sa kanyang imahe na talagang sincero siya sa paglaban sa corruption, lalo na kung yung mga matataas na opisyal o di kaya ay malapit sa kanya, yung mga sinasabing involved ang kanyang mapakulong, mas mararamdaman ng tao yung kanyang sinseridad at mas makakatulong sa kanyang grado. Attorney, ano sasabi niyo po? Yeah, that would be a good optics for him. Sana ginawa niya yun, no? Tapos meron siyang 1 year within which whether or not to do that, at least kahit papaano, tataas yung kanyang survey results because meron siyang promise. Dahil na-mention niya yung mga specific na tao, yung ina-expect talaga ng mga taong bayan na papailan ng kaso. So with that, baka totoo na ito. But the question is that, will he walk the talk? Kasi baka naman puro salita, hindi naman niya gagawin.
nevertheless, it gives hope to the people na at least meron siya sanang uh, political will na gagawin na ito ngayon, and maybe the people will see him, o sige, we will give you another chance and let us see kung talagang gagawin mo. Di ba? But he did not say that because number one, he is afraid to offend these people. Maybe these people may come back against him. Baka babaliktad against him, no? Maraming sasabihin, di natin alam. And maybe these people are very important and relevant to him that he has to keep them. Hindi sila pwede dapat kalabanin. Otherwise, it would be adverse to his position or sa kanyang paninindigan. Opo. And dito naman sa kanyang mga nakikita nyo po na positive naman, at baka sabihin ng ating mga kababayan, wala ba talagang positive na nagawa ang presidente o ang administrasyon? O di kaya sa performance na lang ng kanyang mga cabinet members, kasi maaring dahil sa performance ng kanyang cabinet members na hatak na lang, sasabihin na lang o dahil kay president. Pero ano bang meron ka bang nakitang positive, attorney? Mahirapan ako maghanap ng positive. I do not know if the Department of Agriculture has done his part. Yun ang binida niya kanina eh. But the problem is that matataas pa rin ang bilihin ng bigas, no? Although nga meron siya yung benting bigas, hindi naman ramdam ng lahat. So ni-search ko po kanina yung benting bigas. Yun nga pala siya is applicable para doon sa mga senior citizen, mga single mom or single parents, yung mga PWD. It doesn't, at saka yung po mga nag-host po na yung pobre talaga na pobre. So yung mga porpis. But meron pang limit, no? Kung pwedeng ilan ang kilos sa isang linggo para sa kanila. So, ibig sabihin, hindi always, at hindi rin ramdam, no? Kasi dito nga sa Davao, hindi naramdaman yung gano'n, no? So, ang importante sa akin is kung nakakonect ba? Wala naman. So, having said that, ano bang naitulong ng mga niya government official sa kanya, no? Meron bang mga pagbabago na maganda? Now, I think hindi natin naramdaman na talagang may pagbabago at may naitulong or may magandang achievement sila lahat, no? Because until such time, makikita natin yung progress po ng country. Kasi ang economy natin is itong ating dollars, umabot natin ng 61 pesos, no, to the dollar. That is an indication of a failing health of the country. Now, taking at all the components po, lahat ng departments, sila po nakaka-contribute po noon kung masagana ba or mataba or mas matatag ba ang ekonomiya. Hindi eh. So in that particular sense, I think wala pong magandang naigawa ang mga cabinet members. Meron nagawa, pero hindi yung sufficient to push us up, no? As well as his rating, so to speak. In fact, if you'll notice, halos karamihan sa kanila hindi pa nga na-affirm ng Commission on Appointments. So that only says, no, na there's something wrong with these people, no? So, having said that, yung trabaho, kung mayroong mga magandang nagawa, yung mga cabinet secretary niya, hindi po enough para po ibangon ulit ang naghihikahos natin na bansa. Opo. Isa sa may tuturin siguro na highlight sa kanyang SONA speech ay yung pagtanggal na ng systems law. Sa tingin nyo, ito ba'y seryoso o hindi seryoso, lubag-loob lang sa mga nakikinig at nanonood? Kasi matagal nang ni-raise ito. In fact, si Senador Rodante Marcoleta kabilang ito sa kanyang dati pang mga isinisulong patungkol sa kuryente, yung mga unnecessary na bakit ipapasa sa mga consumer, yung ganyang klase ng bayarin na dapat ang bayaran lang yung kanilang nakonsumo na kuryente lang talaga at hindi yung kasama doon sa mga systems loss na yan. Attorney, anong masasabi niyo po dyan, kung seryoso ba o hindi? Kakayanin ba hanggang sa matapos ang taon? Kasi hindi rin Yes. biro yung magiging kalaban niya dyan, mga mayaman at mga oligarchs Yes. din po, attorney. Alam mo po, siguro baka napag-usapan na niya yan sa mga oligarchs that we have to sacrifice one thing, no? Anyway, you could just change the name from systems laws. Ibahin natin ang pangalan na. Joke lang yan. But what I see kasi, ang point ko dito, if you are an effective leader, sa pag-upo mo lang,
alam mo na yung problema na yan. Yan na yung sinasabi ng mga tao. Kung connect ka nga sa masa sana, nalaman mo na yung matagal na ng reklamo yung system loss na yan. So, ibig sabihin, yung simula mo pa lang, yan na yung unang priority agenda mo. Pinupok mo na yung Congress, gumawa kayo ng batas, allowing these things, no, or abolishing these system laws na ipapasa sa mga resident, or pwede ba as an executive order temporarily to prevent this, no, na igagawin po yan ng mga distributor ng mga kuryente natin para bakit natin nga ipapasa, no? That would help the people. Ngayon lang kasi maramdaman na kailangan po medyo meron ng magpapalakpak at magtatayo at magiging happy dahil nga ba sa bagsak na kanyang rating, dahil nga ba wala siyang may offer sa mga kababayan natin ng ginhawa. So, it is a statement na nakakatakot na baka hindi mangyari because it would say na, well, kailangan pa ng law para ma-effect yan, para ma-change po yung ating law on that, para tanggalin. Why is it that issue an executive order directing that it could not be done? It could be done na tanggalin po yung mga ganyan klaseng pagpataw, no? Which is correct naman talaga. And besides, remember, tumayo lahat yung mga kongresista at nagpalakpakan. He had a standing ovation. That was his moment, no? Yun ang pinakamaganda. Kung matutuluyan siya, napakalaking bagay yan po yan, kahit papaano makakatulong. The problem is that kailangan niya ng suporta ng Congress. Sila nagpalakpakan. Pero they should have done that a long time ago. Dahil nga ba idea ni Marcoleta, hindi nila susundin? Diba? Dahil nga idea ng opposition, ay wag natin kasi mag-credit yan. So yun ang mga things, no? Now, let us see if he will walk the talk, no? That promise is a big thing, no? Tama po kayo, Admar. Makakalaban niya yung mga oligarchs dyan, yung may-ari ng mga distribution dito ng mga kuryente. So, paano yan ngayon niya aayusin? At the same time, will it be done within the year or baka maabot na dala, sayang, kulang na kami ng oras and things like that. So, the sincerity of it should have started a long time ago when he won in 2022. Not today when his trust rating is very, very down and just somehow giving hope to the people na para, okay, just for the purpose na pangpataas ng rating niya because meron ng sense of hope again on this particular problem. Why don't you ask the people if they're happy with what you're doing right now by just giving that sense of thought? Opo, kasi pinag-utos na nga niyan itong pag-amyenda, no? Kung di ako nagkakamali, may mga nasa Senado na amyendahan yung IPIRA, no? Immediate, sabi niya dito, we demand for the immediate amendment of IPIRA and to prohibit charging system laws against consumers, including VAT thereon or value-added tax thereon. Pero doon sa pag-amyenda sa IPIRA, nung panahon na nangangailangan ang taong bayan ng agad na aksyon agad mula sa gobyerno na mabawasan or i-hold muna yung tax lalo na sa mga langis. Yun yung panahon, kung maalala natin na attorney, na talagang nasa 100 na ba yung diesel during that time, yung kasagsagan sa unang bugso ng giyera sa Iran. Walang nangyari na pagsuspende. Kung meron man, doon lang sa LPG, doon lang sa kerosene, na alam niyo naman na ang gusto talaga ng ating mga kababayan is yung talaga sa gasolina or sa diesel na maraming gumagamit pero hindi niya yun nagawa, attorney. Kaya magdududa kung meron ba, seryoso ba ito na gusto talagang amyendahan yung IPIRA. Nung panahon nga, napansamantala mo nang isuspend, hindi rin nagawa. Okay, alam nyo, ang excess tax sana is to suspend no? With respect to that. Pero he could do that, no? He could just order, no? Now, for example, doon, balikan natin yung sa IPIRA law. Akin namang tingin, no? Sa akin na nga, would there be a need really to amend it? Yes. But as a president, no, by the fact na orderan niya ang Department of Energy to make these memorandums or directives, no, with respect na para mapababaan po ang singil at hindi po maningil ng mga matters na hindi necessary or hindi dapat, I think it can be done, no?
Subject, of course, if the electric company will question that before the Supreme Court. No, but ang point ko ba, kung meron kang political will, ayaw mo talagang paibsan ang paghihirap ng mga tao, no? Sabi no, sige, tanggalin ko itong VAT, tanggalin ko itong ganun para talaga bumaba ang sigil sa kuryente. But that has not been done. That has not been done. And it appears talaga mas lalong ngayon lang niya nasasabi na importante na amendahan and everything. Itatapon pa niya sa Congress ang it takes time, no? Kasi why not create kagad ngayon para makita at maramdaman ng mga tao na talagang totoo yung sinasabi mo. Opo. Hindi ba kayo na-inspire din? Pero bago muna yung inspiration na yan, dito na ako sa isa pang tax. Meron siyang sinabi dito na mga tax relief, no? Sabi niya rito, palalawakin yung tax exemption sa income tax. Tapos dadagdagan daw yung mga manggagawa malilibre sa buwis. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 kada taon. So tataasan pa niya yung unang inimplement ni PRRD, kung di ako nagkakamali, na mayroon siyang tax exemption sa mga minimum wage earners. Meron pang plano pa lang ito ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag daw loob ng taong bayan ang pagbibigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mamulta na kaakibat ng mga ito. Ano masasabi nyo rito? Maganda kung may patupad. Well, actually, maganda mapatupad, no? Actually, yung estate tax na yan, no? Kasi ako, nasa real property rin ako. I'm a real estate attorney. So, alam ko po na inaantay po namin yung estate tax amnesty na yan. It should have been passed last year pa eh. Pero hindi napapasa ng Kongreso. Bakit? Busy nga sa impeachment eh. Sana kung naipasa yan kaagad, di naipagyabang na sana niya na yan ang kanyang priority bill, no? Now, take note that nag-expire na rin po yung amnesty natin sa real property tax. Dapat po, ang amnesty na gagawin, hindi lang po yung sa estate tax, pati donors tax, pati sa capital gain tax. Ano po ba yung capital gain tax? Yung mga bilihan na nangyari noong unang panahon pa na hindi na-file kasi they have 30 days within which to do that. O, kundi nag-penalty na. Dapat galing na rin yun. Tapos, kati ang transfer fee. Parang nakita mo, parang ang statement na pinasa sa kanya, hindi ko nga naintindihan kung meron ba talagang sincerity, no? Because matagal na pong inaantayan. And in fact, nung inaantayan siya, happy na kami masyado only to find out na inuuna na naman itong pag-prosecute dun sa mga political enemies. Kaya nga hindi napafile-file yan eh. Maraming pong hindi natutuloy. Walang kakwenta-kwentang proceedings ang inuuna kasi. Now, with respect doon sa mga other taxes na pinatupad na ni PRRD tapos ipaproceed niya, maganda yon. Kaya nga, tama yung sinabi mo, gagawin ba? Makakaya pa ba? Na ang focus nila ngayon, puro impeachment. Opo, doon na tayo sa may na-inspire po ba kayo na meron na tayong ilulunsad na rocket next year? Nag-post nga ni ako na kung pwede pa, quitis na lang muna kasi alam mo, billions ang gagasusin natin yan sa rockets na yan, no? And we do not have yet that money to spend so much dahil nga hindi pa stable ang ating economy. Dapat sana tutukan muna natin na palaguin ang economy natin. And that's the time that we could join this space yung parang projects, no, na ginagawa ng ibang mga countries dito sa Asia. But right now, I do not believe, hindi ako ma-inspire, hindi ako even happy. Parang, imagine parang, alam mo, wala kang pera, pero gagastos ka sa piyesta dahil gusto mo lang magyabang. Magpaluto ka ng kambing, baboy, at saka dahil gusto mo magyabang. Parang ganyan na mangyari. Ipakita lang na maka-launch tayo ng rocket, pobreng-pobre na nga tayo muna. Hindi pa nga tayo nakakaakot. Marami pa tayong mga naghihakos na mga
kababayan natin na hindi alos baka bili ng pagkain. Unahin Mm. pa yung rocket launch na yan. Oh, kaya nga nabasa ko dito sa social media eh. Yes. Ang sabi dito, yung pamasahe daw sa eroplano tataas simula August 1. Bahala na tumaas yan basta may rocket launch tayo next year. Pero in fairness naman po, no, doon sa atin po, meron na kasi tayong mga mini satellite. Nagagamit yan ngayon yung mga satellite UP ata yung nag-develop niyan at DOST. Pero Yes. nakikikabit Yes. lang tayo sa rocket launch. Di ko alam kung Japan ba yon or sa South Korea. Basta nakikikabit lang tayo sa kanilang rocket. Hindi talaga tayo yung kasi wala pa talaga tayong budget dyan. Hindi nga natin masulbad yung Anong budget? Oh. flood control eh. Di ba, attorney? So Oo matter of nga, oo prioritization. Pero siguro mas tayo, yung kagaya ng panahon ni PRRD nung nabanggit niya na yung sa build na talagang napangatawanan niya. Tingin niyo Yes. parang kulang Yes. yung ganun na resulta nitong sa SONA ng Pangulo. And para din sa Mindanao, parang mas more siya nakatutok din sa BARM sa election. Pero yung mga more on mabigat na mga infra, meron siya nabanggit, MRT7, yun din naman ang na ni PRRD. 'Di ba? Na idudugtong na hanggang sa Bulacan yung Yes. MRT natin. So parang hindi na siya bago. Ang kailangan natin bago, siguro mas mai-inspire yung ating mga kababayan. Attorney. Well, yes, of course, ang pinaka number one talaga infrastructure, no? And to think that there are countries, mga Asian countries, Japan, through JICA, China, Singapore, willing to give their technology plus money, no? In order to have this ma-build program, no? Bakit nga? Kasi wala na pong ma-build sa kanilang bansa. So they have to release some of their funds para gumulong yung kanilang sa kanilang finance ba. So they have to do it here in the Philippines sa konti pa. Sayang masyado ba? Ang problema is that nakatingga lahat, no? Alam niyo po dito sa Davao City yung tunnel na underground tunnel sana magdaan na stop. And to think that pwede sanang ipatuloy yan, problema ang counterpart. Yun ang naman ang issue, no? So, having said that, kung ipatuloy po ninyo, kung gusto pong lumago, kailangan po talaga natin ng infrastructures. Kasi bida infrastructures po, lalo yung mga farm-to-market roads, yung mga tao, ma-educate sila, yung mga tao makapag-aral dahil meron ng daanan. Alam mo, these infrastructure projects are very important in order for a country to grow. Then after that, you give facilities para sa hospitals, mga different kinds of facilities. Dandahan po mag-grow. Ibig sabihin, you give equal opportunity to all. So that when you give equal opportunity to all, lahat pataas, lahat, after that, dyan na tayo magplano. Pag medyo okay na tayo, dyan na tayo magpalipad ng rocket. Opo. Okay? Huli na lang po, attorney. Nabanggit Yes, niya po. yung Davao City, may bus daw, love bus, pero electric vehicle. Ano naman yung parang merong unang proyekto dyan ang Davao na parang electric bus din? Alam niyo po, actually, natatawa nga ako dito sa Davao eh. Alam mo itong bus system, natagal na po ito, no? Yun ang masakit maraming nagkakansyaw na inaangkin daw niya yung mga ni BBM sa zona niya, yung mga bus dito project naman ng city government yan. In fact, we have becoming about 20 again by this year para po, no? Galing po yan sa China. I do not know kung baka meron siyang sariling project niya. Sana naman, kung meron siyang sariling project niya ibigay, agapin naman yan, taga Davao yan. Sarap naman yung pakinggan na meron. But sana hindi lalahatin na lahat ng mga bus dito is a project po niya, no? Baka naman later on, pati yung tulay kasi noon inangkit pa niya yung tulay doon sa may coastal road. Pero anyway, sige lang, one point yan is that, sige lang, angkinin mo ng lahat, basta ituloy mo yung infrastructure projects, ibigay mo lahat para maramdaman po ng mga taong bayan ang sincerity ninyo dito sa inyong pinagsasabi, lalo na sa mga pinagsasabi niyo sa SONA. Tsaka meron din nagrereklamo daw dyan sa baha sa Davao City dahil meron daw siyang bahay, yung area naman niya is talagang catch basin. Ito yung hindi yata alam ng ating mga kababayan, 2023, meron na palang master plan na binuo or pinag-aralan ng JICA
Na kailangan lang Yes. talaga ng pondo. Hindi naman mapupondohan Yes. yan ng Davao City alone. Yes. Iyan yung Yes. inaantay at laging nababanggit ni VP Sara na kailangan mapondohan ng national government. At dahil nga wala ng unit team, original na unit team, Wala na. yan ang Wala na. tenga. Mm-mm. Wala na. Tenga na po yan. Actually, totoo yan, no? Galing po sa Japan, JICA. And maganda po kasi, alam mo nito, Admar, you're also from Davao City. Catch basin kasi talaga tayo dito, no? At ang mga rivers natin nag-overflow. Hindi man talaga ang city ang nag-overflow, kundi ang mga river ba, the moment na mag-overflow ang river, papasok na, no? Tapos, of course, yung denuded na rin ang ating mga puno dahil putol-putol na yun sa kabugatan. But nevertheless, as I understand, meron kasing program na pwedeng matanggal ito. Like what happened in Taguig, no? Hindi nagbabaha dyan kasi meron silang ginawa dyan na parang project na napakaganda, no? And this could be done sana if the government will also support, no? Ano po itong mga projects na ito. Until now, wala pa po. Maybe we could get that by 2028. But now, wala. The truth is that may baha talaga dito sa Davao. There is no problem. There is no hiding that. No. Kahit na sabihin natin madaling humupa, but still nagbabaha. Pumapasok talaga sa bahay. And many na galit sa mga taga Duterte is that they are kumakantsaw sila where is justice in Davao, etc. Okay, give that, no? Because lahat naman ng lugar sa Pilipinas may baha ba. But ang akin nito, what has the government, yung national government, ano nagawa nito? Kasi yun ang pinaka-importante. Because they are the holder of the dude. So, kailangan po problems natin hindi na-address, no? Iba-iba kasi, may DPWH, may NIA, meron pang EDH. So, yun sila ang nagpa-approve sa mga drainage. Sana bakit hindi lang isa sana ang department ang drainage natin, no? Para at least malaman po itong problema lahat-lahat. But nevertheless, pag ang tao po nag-lead is walang political will at walang pagmamahal po doon sa nababahaan, hindi po ito makikita. Opo. At hindi po ito nila gagawin. Talagang walang project na para dyan. Opo. Attorney, daghang salamat sa imong oras og higayon. Have a safe trip sa ulitin.